Maya POV. Kuya pahiram naman ng laptop o. Lumapit ako kay Kuya Cliff, habang may binabasang papers, nasa living room ito nakaupo sa mahabang sofa. Don't disturb me here Maya. I'm busy, colds, na sabi nito. Nakatuon pa din ang tingin niya sa binabasa nito. Napayuko ako at nagtungo na lang sa garden sa labas, at naupo sa isang upuan doon, nilagay ko muna yung book at notebooks ko sa center table. Paano ko magagawa ang assignments ko, wala naman akong gagamiting laptop para mag-search. Yung cellphone ko naman walang load para sa internet, hindi naman ako makalabas dahil gabi na din. Napasay na lang ako, at napasandal sa sandalan ng inuupuan ko. Miss Maya may bisita ka po, napalingon ako sa likod ko nang marinig ko si Mina na nagsalita. Sino? Si Sir Tristan po, sabi niya. Nagsalubong naman ang kilay ko, nang marinig ang pangalan ng lalaking yun. Hanggang dito ba naman sa bahay? Pasalamat nga ako kanina, dahil nang uwian wala siya. Sige Mina papuntahin mo na lang siya dito, sabi ko na lang, mahirap na pag hindi ko inisikaso yun, ako ang mananagot kay Daddy. Sige po, sagot ni Mina bago pumasok ulit sa loob. Bumaling naman agad ako sa book ko, para i-summarize yung page na sinasabi ni Mr. Edison. Ang sipag mo naman, agad akong napaangat ng tingin, nang may nagsalita sa harap ko. Ngumiti siya sakin bago umupo sa harap na bakante sa harap ko. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sabay baling sa binabasa ko. Nothing, I just checking you kung nakauwi kang ligtas, sabi niya sabay ngisi. Inismiran ko na lang siya, pero ang abnoy tumawa lang. Masama bang mag-alala sa future wife ko? It's my responsibility to care you. Pwede ba Tristan umuwi ka na lang? May tatapusin pa ako, kaya hindi kita maaasikaso ngayon. It's okay baby. I can help you, sagot niya. No need, ikling sagot ko, pero nagulat ako nang bigla niyang kinuha ang libro ko. You can search naman para hindi ka mahirapan. Mabilis kang aantokan kung babasahin mo to lahat, sabi niya at tinabi ang libro ko. How can I search kung wala naman akong laptop? Sagot ko sabay irap. You can have use your phone, umiling ako. Wala akong load pang internet, sagot ko. Ba't ba kasi wala kang laptop? I know your dad can afford to buy you one. Dad don't want to have one, sagot ko. Napasay naman ito, totoo naman kasi. Ayaw ni daddy na may laptop ako, pero buti na lang may cellphone pa ako. Here, use mine. Sabay abot niya ng sipi niya sakin, tumingin ako sa kanya bago umiling. You can search. Hihintayin ko na lang na matapos ka, sabi niya. Nakakapanibago naman ang lalaking to ngayon. Bahala ka nga, sabi ko na lang, sabay hablot ng cellphone niya. Sa kailangan ko talagang magawa ang assignments ko. Thank you nga pala sa pagpapahiram ng cellphone mo Tristan, sabi ko sa kanya nang nasa labas na kami ng gate. Anytime Maya, magiging asawa naman kita, kaya ayos lang, sinaman ko siya ng tingin, okay na sana Itinapik niya pa yun. Natawa lang siya at ginulo ang buhok ko. Umalis ka na nga, taboy ko sa kanya, at tinulak-tulak siya palapit sa kotse niya. Ang brutal mo baby, natawang sabi niya, at binuksan ang pinto sa may driver seat niya. She, ewan ko sayo. And stop calling me baby, sabi ko. It suit you baby, cause you're my baby. Nagulat na lang ako nang lumapit siya sakin, at humalik sa pisngi ko bago sumakay sa kotse niya, at nag-drive paalis. Hanggang sa makaalis siya nakatayo pa din ako sa labas ng bahay namin. How dare him to kiss me? Tristan Park. I hate you. Tristan POV. Nakangiti ako habang nagmamaneho pa uwi ng pad ko. Gumagawa ako ng move para mapalapit ang loob niya sakin. I know mabilis akong nagkagusto sa kanya, pero wala kayong magagawa. Ito yung nararamdaman ko sa kanya. Bumalik pa ako ng school kanina, baka maabutan ko at may hatid, pero it's too late dahil nakauwi na siya, kaya pinuntahan ko na lang siya sa kanila. I wanna see her first before going home. Alam kong nakakabaklang isipin, pero kinilig talaga ako kanina nang mahalikan ko siya sa pisngi. Nang makarating ako sa pad ko, pinark ko muna ang kotse ko bago bumaba, pero pagkababa ko agad namang may tumawag sakin. Dude, napalingon ako ng tingin. Kung sino yung lalaking tumawag sakin. What are you doing here?
Tanong ko kay Drake, ngumiti ito at namulsa. Wala lang. Gusto ko lang tanungin, kung ano ba ang gagawin namin dun sa dalawang lalaking gustong pumasok sa grupo natin, sabi nito. I already asked Migs. Siya na ang bahala dun, sagot ko at naglakad papasok ng building. Galing ka sa fiancé mo? Tanong niya, napahinto naman ako at tumingin sa kanya. Yeah, what's the problem with that? Tanong ko, you always with her? Baka makita ka ng ibang kalaban nating gang, at baka gamitin ang fiancé mo laban sa'yo, seryusong sabi nito. Try to touch her, you know me Drake, no one can hurt what's mine, sabi ko bago tuluyan siyang iwan. Agad akong nagbihis pagdating ko sa loob ng pad ko, bago sumalampak sa kama ipinikit ko ang mga mata ko, at naramdaman ko ang pagod sa ginawa namin kanina, at ngayon kulang naramdaman ang sakit ng katawan. Joaquin POV. Wala kaya tanggana ngayon? Tanong sakin ni DJ. Nandito kami ngayon sa Destiny Bar nag-iinuman, sa totoo wala akong ganang uminom ngayon, pero napipilitan lang ako dahil sa mga kumagnata. Malamang hindi makadiskarte sa babae, na hanggang tanaw na lang niya, singit ni Hale na sinaman kulang ng tingin. Ano, may gusto kang babae? Tanong ni DJ. Oo may kinahuhumalingan yan. Kaso malabong niyang makuha Hale. Sino? DJ. Si Maya Loizaga, sagot ni Hale. Oh, kapatid ni Clint, gulat na tanong ni DJ. Stop talk back at me, while I'm here, inis na sabi ko bago tinungga ang alak ko. Exactly Clint's sister, sagot niya Hale sa tanong ni DJ. Ewan ko sa inyo. Mauna na ako, tumayo na ako at naglakad paalis ng bar. Dude, napahinto ako sa tapat ng kotse ko, nang may tumawag sakin pagkalingon ko nakita ko si Lance, naglakad siya papalapit sakin. Isang linggo tong hindi nagpapakita samin. Oh, himala at nagpakita ka sakin ngayon, sabi ko. Sorry about that, may importanteng bagay lang akong inasikaso. Tungkol ba sa family problem nyo? Tanong ko. Oo, nandito lang ako para magpaalam muna sa inyo, nagsalubong naman ang kilay ko. Para saan ba at nagpapaalam ka pa? Matagal ba bago ka babalik? Oo, kailangan kong mahanap ang totoong pamilya ko, sabi niya. Napatango naman ako at tinapik siya sa balikat. Sige, if you need help, huwag kang magdalawang isip na tawagan kami. Sabi ko tumungo lang siya, at nagpaalam na. Ako naman sumakay na sa kotse ko, at nag-drive pa uwi. Maya POV. Nakakainis talaga ang Tristan na yun, mock-call ko habang kausap si Joanna sa kabilang linya. Nasa kwarto na ako patulog na sana ako, pero naisipan kong munang tawagan siya. Ano bang ginawa ni Tristan sa'yo? Kung makamaktol ka dyan. He kissed me. Saan banda? Sa pisngi, sagot ko at nagpout, kahit hindi niya nakikita. Oh sa pisngi lang naman pala. Makareacta kala mo sa lips na. Kahit na, paalala ko lang sa'yo Maya fiancé mo siya, kaya may karapatan siya na halikan ka. Ayaw ko ng ganun bestie, sabay higa ko. You don't have a choice. Pakisamahan mo siya Maya, ayaw mo naman sigurong magalit ang daddy mo diba? Napasay ako sa sinabi niya, at hindi nakasagot. Pero matanong ko lang hindi ka ba attracted sa kanya? Guwapo naman si Tristan umiling ako kahit hindi niya nakikita. No, may iba akong gusto, sagot ko. Totoo naman kasi may iba akong gusto. Ha, sino? Remember the guy na kwento ko sa'yo nung sumusunod sakin, iisang school lang kami bestie. Ewan ko sa'yo Maya, siguraduhin mo lang na hindi malalaman ng daddy mo yan. Oo bestie, sige na matutulog na ako. Goodbye, good night. Paalam ko sa kanya. Good night din, sabi niya. Pinatay ko na ang tawag at umayos ng higa. Ano kaya ang pangalan nun? Hi Maya, hindi mo pa nga kilala yung tao nagkakagusto ka na. Pero gusto ko siya nung sa likod ng school, kasi nang makita ko siya ulit, at yung nahulog siya sakin. Bigla kasing bumilis yung tibok ng puso ko. Tapos yung mga mata niya gusto kong titigan lang. Hay ewan ko, pero gusto ko talagang malaman ang pangalan niya. Makatulog na nga at bukas na bukas hahanapin ko siya sa campus, para malaman ang pangalan niya. Clint POV. Clint maniwala ka sakin, sinaktan talaga ako ng kapatid mo. Sumbong sakin ni Janina,
nandito kami ngayon sa pad niya, pinapunta lang ba niya ako dito para sabihing sinampal siya ni Maya? Hindi magagawa ng kapatid ko yan, kontra ko sa kanya. Hindi. What about this Clint? Turo niya sa pisngi niya na may maliit na sugat. Nag-smirk ako at tiningnan siya. Okay, naniniwala na ako, pero bakit ba sinampal ka niya? Tanong ko. 1 week na pala yan, bakit parang bago lang yang sugat mo? Nakangisi kong tanong. Hindi siya nakapagsalita at napaiwas ng tingin. Paano ako maniniwala sa'yo? Sabi ko. Pero sinampal niya ako, pamimilit niya pa din. At bakit nga sinampal ka niya? Siguro naman may sinabi ka sa kanya na ikinapikon niya. I hate you, Clint. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka, sigaw niya sakin, at padabog na pumasok sa kwarto niya. Ako naman napailing-iling at naglakad palabas ng pad niya. Bahala siya dyan, kung makaasta, akala mo girlfriend fling lang naman. Umuwi ako ng bahay patay na lahat ng ilaw, akala ko tulog na lahat, pero naabutan ko si Kuya Cliff sa living room na may ginagawa. Gising ka pa? Tanong ko nang makalapit sa kanya. Andyan ka na pala, tinatapos ko lang ta, tukoy niya sa ginagawa niya. Napatango na lang ako. Sige, mauna na ako sa taas, palm ko nang paakyat na ako, nang tawagin niya ako. Clint, can you check Maya first? Tanong niya, na pangiti ako at tumango, bago tuluyang umakyat. I know we're rude to her. Pero we love her, she's our only princess in our family, pero hindi naming maiwasang magalit sa kanya pag naaalala namin si mommy. Pumasok ako sa room niya, naka-on pa ang ilaw, hobby niya pa din na naka-on ang ilaw pag matutulog, hindi kasi siya makakatulog pag naka-off ang ilaw, simula kasi nang mawala si mommy huminto na ako sa pagpasok sa kwarto niya. Inan ko muna yung dim light na nasa bedside table niya, bago pinatay ang ilaw lumapit ako sa kanya at hinalikan siya sa noo. Sorry for hurting you. I know it's not your fault, pero hindi ko maiwasang magalit sa'yo pag naalala ko si mommy. Sorry for now, princess, but soon I will make it up to you, promise. Hinalikan ko ulit siya sa noo, bago lumabas ng kwarto niya, doon na tumulo ang luha ko. Nasasaktan ako pag nakikita ko ang kapatid kong nasasaktan, sa pagbabaliwala namin sa kanya. I love my sister so much. Pinahid ko ang mga luha ko, at pumasok na sa kwarto ko. Joaquin T.O.V. Katatapos lang ng klase namin, kaya lumabas na ako ng room para bumaba ng building namin, pero nakasalubong ko si girl, kaya napahinto siya sa harap ko, pero nilagpasan ko lang siya, deadman na lang. Di naman niya ako kilala at saka di niya alam na gusto ko siya. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Napahinto ako sa paglalakad, at nilingon siya, nakita ko siyang napayuko na parang nahihiya, kagat-kagat pa niya ang lower lip niya. Teka, sinusundan ba niya ako? Humarap ako sa kanya, at nakapamulsang nakatayo sa harap niya. Bakit? Cold kong tanong, pero ngumiti lang siya, yung ngiti niya grabe. Gusto ko lang sanang maging kaibigan ka. Dito ka pala nag-aaral. Sorry kung natakbuhan kita nung nakaraan, natakot kasi ako, akala ko masama ka. Ako pala si Maya Loizaga. Nakasmile niyang sabi, at inabot yung kamay niya sakin, para makipagkamay, pero patuloy ko pa ding tinitignan ang mata niya, at ngumiti lang din ako. Joaquin Delta, sagot ko sabay talikod at naglakad na, pero bigla niya akong hinarang. Nice to meet you. Nagbow siya sa harap ko at ngumiti. Nakakainis, parang kinikilig ako, umiwas lang ako ng tingin at naglakad na, pero langya naman sinundan pa din niya ako, humarap ako sa kanya, at naglakad papalapit sa kanya, umatras naman siya. Bakit ka sumusunod? Kunwaring inis kong sabi, nagpout naman siya at yumuko. Gusto ko lang namang sumama sa'yo. Ano? Ayos tang crush ko Madaling magtiwala at sumama kung kani-kanino, madali ko palang malulukot kung masamang tao ako. Natawa lang ako at nagpout lang siya. Nakakatawa ba ako? Bakit tumitawa ka? Sasama ka sakin. Di ba kakakilala pa lang natin, sasama ka na agad. Maganda ka pa naman, paano kung maniakis nga ako, at gawan kita ng masama? Langya Joaquin, baka matakot yan sayo. Di kung gagawin mo yun maganda, baka dahil dun di ako makasal kay Tristan ha. Natigilan ako sa pagtawa at naseryosong tinignan siya. Kakaibang babae hanep din ang pag-iisip nito nagsay na lang ako at naglakad na. Sama ako, habol niya. Bahala ka, sabi ko na lang,
at bumaba ng building habang nakasunod siya. Nakarating kami sa lugar kung saan lagi kong gustong mag-isa, pag may problema ako. Ang ganda dito, nakangiti niyang sabi, sabay tingin sakin, bakas sa mukha niya yung pagkamangha. Maganda naman kasi dito sa lugar, malapit lang sa school, mapuno at maburol, higit sa lahat may mga bulaklak sa paligid. Umiwas ako ng tingin at naupo sa ilalim ng malaking puno, naupo din siya sa tabi ko, at tumano sa malayo ng nakangiti. Nakaka-relax dito, alam mo yun. Rinig kong sabi niya na ikinalinggan ko sa kanya, pero nakangiti pa din siya, kahit halata sa boses niya yung lungkot habang sinasabi niya yun. Pwede bang magkwento sa'yo? Tanong niya na lumingon sakin, napatango lang ako at umiwas ng tingin, tumano ulit siya sa malayo at nag-umpisang magkwento. My father and brothers hates me, panimula niya, simula nang mawala si mommy they're being rude to me, alam mo ba yung pakiramdam na parang hangin ka lang sa bahay, at parang hindi ka na nag-e-exist sa buhay nila. Malamang hindi dahil alam kong iba ang pamilya mo kesa sakin. Maya, hep, patapusin mo muna ako pwede ba? Sabay irap niya, feeling close agad ito, pero kinikilig ka naman Joaquin. Alam mo hindi naman ganun sakin ang mga kuya ko nang buhay pa si mommy. Overprotective pa nga sila sakin, yun ang mamimiss ko sa kanila. Nagulat ako nang may tumulong luha galing sa mga mata niya, para namang biglang nanikip ang dibdib ko dahil sa pagluha niya. Pero kahit na ganun sila sakin, mahal na mahal ko ang mga kuya ko, lalo na si daddy. Umiiyak na siya kaya hindi ko napigil ang yakapin siya, naramdaman ko namang yamakap siya sakin pabalik. Hindi ko alam ang totoong nangyayari sa inyo ng kuya at daddy mo, pero alam kong mahal ka nila, kaya wag ka nang umiyak, pag-aalo ko sa kanya. Bumitaw naman siya sakin ng yakap, at pinahid ang luha niya. Sorry nagdrama ako sa harap mo, gusto ko lang na may pagsabihan ako, sabi niya, ngumiti lang ako. Wala yun. At least nailabas mo ang sama ng loob mo. Maya, what are you doing here with him? Sabay kaming napalingon, nang marinig namin ang boses ni Tristan. Napatayo si Maya at ako. Tristan. Agad na tumayo si Maya, at lumapit kay Tristan, at humawak sa braso nito, para namang nanikip ang dibdib ko dahil sa paghawak niya doon. Sumama lang akong mamasyal sa kanya. Tere na Tristan, yaya niya dito, pero yung Tristan masama ang tingin sakin. Stay away from her, seriusong sabi niya. Bago hinhila si Maya palayo, kumaway lang sakin si Maya, and she muttered sorry. Napasay lang ako, at naupo ulit sa ilalim ng puno at malalim ang iniisip.